Nung araw, kay tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay. NBSB o No Boyfriend Since Birth. Iyan ang karera ni Celine Siriban, isang dedicated waitress at breadwinner ng kanyang pamilya. Sa edad na 18 ay tumigil ito sa pag-aaral upang matulungan ang kanyang pamilya. Ngayong 23 years old na siya, ay naniniwala siya sa kasabihang love will come at the right time. At kung magbo-boyfriend man siya, ay nais niya na ang lalaking iyon ay ang magiging asawa niya at siyang magiging ama ng kanyang mga magiging anak. Sir, ito na po yung order nyo. Cappuccino coffee and sliced cheesecake. Ani Celine bago marahang inilapag sa table ang mga ini-order ng customer. Ngumiti naman ang customer sa kanya at saka kinuha na ang isang tasa ng kape na sinerve nito. Dala-dala ang serving tray ay bumalik na ng counter ang dalaga at naghihintay na lang ito ng ilang customer na tawagan siya upang umorder ng kakainin nila. May aking ganda ang dalagang si Celine. Bukod pa roon ay napakabusilak din ang puso nito. Kaya naman, marami ang lalaking nagkakandara pa sa kanya. Ngunit walang sino pa rin ang nakakabingwit ng puso ng dalaga. Ay, kakapagod. Ilang oras pa ang shift ko. Ang tagal pa ng uwian. Napaangal si Celine habang nakatitig sa mumurahing relo nito. Nakaupo siya sa wood chair habang nag-aabang lang ng customer na tatawag ng waiter. Pagsapit ng alas 4 ay umuwi na rin ito. Madalas na tricycle ang sinasakyan niya o di kaya jeep upang mas mura ang pamasahe kaysa sa taxi. Habang nasa biyahe pa uwi si Celine ay di ito mapakali. Para kasing may kakaiba itong nararamdaman na di niya nagugustuhan. Sapo nito ang kanyang buhok upang di buhagagin ng hangin sa jeep. Habang ang ulirat niya ay halos abot kabilang galaxy na ang nilalakbay. Miss, dito ka na bababa diba? Saad ng tsuper ng promeno na ito sa tapat ng bahay ni Celine. Nasabi na kanina ng dalaga na dito ito bababa. 3 ulit na tinawag pa siya ng tsuper bago bumalik sa ulirat si Celine at saka bumaba na. Namula na naman ang pisngi ng dalaga pagkababa nito dahil bagyang napahiya ito kanina. Parang lutang na naman ako kanina. Ano bang nangyayari sa akin? Usal pa ni Celine sa kanyang sarili habang kinakamot ang ulo nito. Nasa harapan na siya ng pinto ng kanilang maliit na bahay. Hinahawakan na niya ang doorknob at bubuksan na sana ang pinto, ngunit natigilan nito nang marinig ang mga ingay na nagmumula sa kanilang sala. Mukhang may mga bisita sila na naririto. Isang saglit lamang habang nakikinig si Celine mula sa labas ay may kung sinong bumukas ng pinto. Oh, anak, ano pang ginagawa mo dito? Abay, pumasok ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Bungad sa kanya ng ina ni Celine na si Lourdes. Bahagyang umatras naman ang dalaga habang hinahag ka ng dala niyang handbag. Mama naman, ginulat niyo ako. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Di ka kaagad pumasok. Halika na't, kanina ka pa namin hinihintay. Huwag nang maraming tanong. Naiinip na yung mga bisita natin. Sinunod nga ni Celine ang utos ng ina nito. Kaagad siyang pumasok. Nakasunod lang siya sa likod ni Lourdes. Inilapag niya pa rin ang mga dala niyang nasa mesa. At saka dumiretso na ito sa sala gaya ng utos ng kanyang ina. Siya palang mapapangasawa ng muniko iho namin. Bungad na wika ng isang may katandaang lalaki na nasa sala. Nagulat naman si Celine sa sinabi nito. Anong asawa? Ma, pa, sino siya? Tanong nga ni Celine habang palipat-lipat ng tingin sa lalaki na iyon at sa mga kasama nito. Nakaupo ang isang babae sa sofa at may katabi nitong lalaking mukhang bata pa. Sa tingin ng dalaga ay asawa ng lalaking pinungad siyang babaeng iyon. Siya na ba yun pa? Really? Siya? Tumayo na ang lalaki sa sofa, sabay tanong sa tatay nito. Bumuntong hininga naman si Celine habang naguguluhan sa mga pangyayari. Tumango ang lalaking may katandaan. Yes anak, siya ang mapapangasawa mo. Pag-oo nga ng lalaki. Nanlobo tuloy ang mga mata ni Celine.
Hinawakan ni Lourdes ang pulsuhan ng anak niya na si Celine at pilit na pinapaupo sa harapan ng lalaking nakaupo sa sofa. Nanlalamig ang dalaga na halos umabot na sa ulo nito. Gulong-gulo ito ngunit di siya papayag na umupo sa harapan ng lalaking iyon, ngunit pilit na siyang pinaupo ng kanyang ina. Magkaharap kasi ang dalawang sofa na medyo may kalumaan na. Tanging isang maliit na table lang nakaharang sa gitna nila. Sa pagkakataong ito ay mas nalapit ang bisyon ni Celine sa lalaking nasa harapan niya. Mukhang bata pa ito na sa tansya niya ay nasa 30s. Nakasuot din ito ng formal attire na parang pang businessman. Kumikinang din ang relo nito na mukhang mamahalin. Napalunok ng laway ang dalaga. Lalo na nang mapansin nito na may angking kagapuhan ng lalaki. Matangos ang ilong nito at kissable ang labi niya. Perfect din ang jawline niya at mapupungay ang kanyang mga mata. Di tuloy maiwasan na makaramdam ng ibang tentasyon si Celine. Lalo na at diretsong titig sa kanya ng lalaki. Magpakilala ka. Gusto kong mas makilala pa ang mapapangasawa ko. Imik ng lalaki. Lumingon naman si Celine sa mga magulang nito. At dito niya nakitang sumisenya sa mga magulang nito na sundin ang utos ng lalaki. By the way, bago ka magpakilala sa anak ko, his name was Daylan. Moniko iho namin niyan kaya sana maging responsable kang misis sa kanya. Singit ng lalaki na kumpare pala ng tatay ni Celine. Naka-cross arms pa ito habang may hawak na isang baso ng alak. Gayon din ang tatay ni Celine. Daylan? Papa? Anong sinasabi niya? Pa? Ma? Sagutin niyo naman ako. Pagtawag nga ni Celine ngunit tikom lang ang bibig ng mga magulang niya at nakamasid lang sa kanila. Shut up, lady. Pinagkasundo ka na nga ng mga magulang mo sa akin. Malapit na tayong ikasal. So now, gusto kong magpakilala ka sa akin or else, sisingilin ko ang utang ng pamilya mo ngayon na. Sabi nga ni Daylan habang titig na titig kay Celine. Nanlamig tuloy ang mga kamay ng dalaga at halos di nabatid ang mga nangyayari sa paligid nito. Celine ang pangalan ko. 23 ho ako at saka isa po akong waitress. Pilit ngang nagsalita si Celine, dala na rin ng kaba at pamimilit ng mga magulang niya. Tumangutango lang si Daylan at binigyan ng tingin si Celine mula baba hanggang taas na parabang sinisiyasat ang buong katawan ng dalaga. Okay, matagal na tong napagkasunduan. Ngayon din, sasama ka na sa mansyon ko. Sabi nga ni Daylan sabay tayo sa kinauupuan niya. Nagulat naman si Celine, lalo na nang hilahin na siya ni Daylan at kinaladkad palabas. Sumigaw pa siya sa mga magulang nito ngunit di nila ito pinapansin. Narinig na lang ni Celine na nag-uusap at nakipagkamay ang tatay niya at ang ama ni Daylan. Bitawan mo ko, ano ba? Baliw ka? Bitawan mo ko, sabi? Pumipiglas pa si Celine, ngunit di siya nito pinapansin ni Daylan. Nang marating na ni Daylan ang kotse nitong Black Ford Mustang, ay kaagad niyang itinulak si Celine sa loob ng front seat. Pumasok din si Daylan at pinaandar ang kanyang kotse. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ko dadalhin? Natataranta na at mangingiyak na si Celine. Shut up! I did not told you to speak. Magbehave ka lang dyan kung ayaw mong masaktan. Walang hiya ka? Ibaba mo ako! Sigaw na saad pa ni Celine at agad na sinabunutan si Daylan na abala sa pagdadrive. Ouch! What the hell are you doing? Bitawan mo ang buhok ko! Reklamo nga nito. Bibitawan ko lang buhok mo pag binaba mo na ako. Pinanlasaad naman ni Celine. Are you out of your mind? Nagmamaneho ako. Wala akong pakialam. Basta ibaba mo na ako. Napangiwi na lang ang bibig ni Daylan sa hapdi ng anit nito dahil sa pagkakasabunod sa kanya ni Celine. Nagpagewang-gewang din ang takbo ng kotse dahil di na niya halos makontrol ang manubela. Napilitan tuloy si Daylan na ihinto at igilid ang kotse. Tumigil ka. May malaking utang ang pamilya mo sa pamilya ko at ikaw ang napagkasunduan na pambayad nila. Diin ni Daylan. Sapo nito ang kanyang ulo na mukhang napuruhan sa sabunot ni Celine. Nanlobo naman ang mga mata ni Celine at halos di makapaniwala sa narinig nito. Wala akong alam dyan, kaya't ibaba mo na ako. Whatever,
I can't help with that. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Pinalasabi nga ni Daylan bago pinaandar muli ang kotse upang mag-drive. Wala nang nagawa si Celine. Napapikit na lang ito ng mga mata habang nakamasid sa tinted window. Hanggang sa di na nito namalayan na nakatulog na pala siya sa sobrang pagod. Psst! Gising! Bumaba ka na dyan. Tinapik-tapik ni Daylan ang braso ni Celine upang gisingin ito. Naalimpungatan naman ng dalaga. Kinusot-kusot muna nito ang kanyang mga mata bago umimik kay Daylan. Asan ako? Anong ginagawa ko dito? Nasa mansyon ko. Dito na tayo titira. Mingiting ani ni Daylan na may halo ding pang-iinis. Napakagatlabi tuloy si Celine na para bang nakalimutan na ang nangyari kanina. Kahit na pogi ka pa, di pa rin ako papayag na maging asawa mo. Di ako bababa, di ako titira dyan na kasama ka. Ani Celine. Well, sige. Kung ayaw mo, edi dito ka na lang. Pangiinis pa ni Daylan bago iniwan si Celine. Kahit bumagyo pa, di pa rin ako papasok sa mansyon mo. Bayawak naman kasi yung nakatira eh. Inis na sigaw ni Celine. Ngunit diretso lang sa paglakad si Daylan papasok ng kanyang mansyon. Napakunot sa ulang dalaga habang tinatadyak-tadyak nito ang kanyang mga paa. Subukan man niyang lumabas ngunit di niya magawa dahil sarado ang gate at marami pang bantay ng mga security guard. White and brown ang theme ng mansyon. Napakataas din ang gate nito at pinapalibutan ng halos 100 ng bodyguard. May sarili din itong garden at swimming pool. Halatang yayamanin ng may-ari na si Daylan. Namangha si Celine ang libutin nito ang buong mansyon. Pakiramdam niya isa siyang prinsesa na nasa napakagarang palasyo. Aniya, poging prinsipe ang nakatira rito, ngunit masungit nga lang at hambog. Nakapamewang ang dalaga habang pinabagtas ang labas ng mansyon. Ngunit maya-maya lang ay biglang kupidlat at kasabay noon ang pagbuhos ng ulan. Kainis? Bakit ngayon pa umulan? Reklamo ni Celine sabay karipas ng takbo papuntang garahe. Ngunit nakasara na ang garahe kaya't sa labas na lang ito siya sumilong. Hinahagod ng dalaga ang magkabilang braso nito. Maibsan lang kahit konti ang lamig at ginaw na nararamdaman niya ngayon. Madam, pinapapasok na kayo ni Boss Daylan. Biglang bungad sa kanya ng isa sa mga bodyguard ni Daylan. Habang nakapayong at may bitbit din itong isa pang extra na payong na malamang ay para kay Celine. Umiling naman ang dalaga. Hudyat na hindi siya susunod. Hindi, ayoko. Dito lang ako. Ani nga nito. Pero madam, mas lumalakas na ang ulan. Mababasa ka na oh. Kahit na, wala akong pakialam kahit maligo pa ako ng ulan. Pinal na ang pagkasabi roon ni Celine. Ngunit basang-basa na ito at halatang masyadong giniginaw. Pakiramdam niya ay nagiyalo na siya sa sobrang lamig. Sige madam, kung yan ang gusto nyo, iiwanan ko na lang kayo dito. Ani ng bodyguard, sabay lakad nito papaalis. Wait, teka lang, hintayin mo ako, papasok na ako. Napapayag nga si Celine. Inabot naman sa kanya ng nasabing bodyguard ang isang ekstrang payong at sinamahan nito papasok sa mansyon. Pagkapasok ng dalaga ay kaagad nitong nadatnan si Daylan na nasa living room. Nakasandig ito sa couch, halata sa gwapong mukha ni Daylan ang pagod at stress. Akala ko ba hindi ka papasok dito kasi bayawak ang nakatira? Pangiinis na bunga dito kay Celine habang nakakross ang mga matitipuno niyang praso. Umirap naman si Celine at bahagyang namula sa hiya. Pakiramdam niya kasi ay sinubo niyang muli ang isinuka niya kanina. Maulan eh, no choice ako. Palusot nga nito. Ngumiti naman ang may pang-iinis si Daylan. Ang sabihin mo, want mo lang talaga akong makita ulit. Ew, hindi no? Nakakairita ka, Mr. Daylan. Sarkastikong wika ni Celine. Napansin ni Daylan ang panginginig nito dahil basang-basa siya ng ulan. Kaagad niyang kinuha ang cellphone niya at saka nag-type ng ilang numero. Manang, maganda ka ng damit pang babae sa isang guest room na nasa second floor. Yung pinalinis ko sa'yo kahapon. Utos ni Daylan sa kabilang linya at kaagad nang ibinaba ito. Don't worry Celine,
We have separated rooms hanggat di pa tayo ikinakasal. Maya-maya pa ay may lumitaw na rin na isang kasambahay. Manang Sol, samahan mo si Celine papuntang kwarto niya at saka i-guide niyo na siya sa banyo. Utos ni Daylan. Tumango naman ang kasambahay na iyon. Sumunod na lang din dito ang dalaga. Dahil sa gusto na rin niyang magpalit ng damit, gayong basang-basa na siya. Pagkatapos niyang maligo ay kaagad na rin siyang bumaba. Dalat na naman ito ni Daylan na nasa mesa na habang nakaharap sa sandamakmak na pagkain. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kumain ka na dito kung ayaw mong mamatay sa gutom. Sita nga ni Daylan kay Celine na napatigil sa paglalakad. Ngumunguya na si Daylan ng steak. Nauna na itong kumain at napakasosyal ng mga pagkain nito. Natakam tuloy si Celine lalo na't karamihan sa mga pagkain na iyon ay di pa niya natitikman sa buong buhay niya. At ang bango-bango pa. Naupo na lang din ito at saka sumandok na ng kanin at sinigang. Habang sumusubo siya ay may biglang humirit si Daylan. Kain ka ng marami. Malapit na ang kasal natin. Sabi nga nito habang pinupunas-punasan ng tissue ang kanyang bibig. Nabulunan tuloy si Celine. Dinakip na lang nito ang isang baso ng tubig at saka iyon nilaklak. What happened? Di ba masarap iyang mga niluto ni Manang? Masarap naman. Sadyang epal ka lang talaga. Inis na sabi nga ni Celine. Umirap naman si Daylan at saka tumayo na sa kanyang upuan. Lumapit na rin ito kay Celine upang kumprontahin. You should accept the fact na ikakasal na tayo. You'll be my wife and I'll be your husband. Malamig na sabi ni Daylan habang nakayuko kay Celine. Di na nito tinapos ang pagkain niya. Kagad na itong bumalik sa kanyang opisina sa mansyon nito at saka inatupag ulit ang laptop niya upang ayusin ang ilang problema ng kanyang kumpanya. Lumipas ang ilang araw na pamamalagi ni Celine sa mansyon ay halos naging aso't pusa sila ni Daylan. Hindi makatakas ang dalaga dahil sa dami ng bantay ni Daylan. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari na iyon ay para bang di gaano nakakaramdam ng takot o kaba ang dalagang si Celine. Kaumay na dito sa loob. Kahit ang laki-laki ng bahay na to, boring pa rin. Hay, asa na ba yung Prince Charming ko na ililigtas ako dito sa Maladragon na si Daylan? Asan ka na ba? Iligtas mo na kasi ako. Ani Celine sa sarili nito habang nakasimangon. Nakaupo ito sa may bandang swimming pool habang nakatulala lang na parabang bata na nawala ng 5. Ba't di ka lumangoy dyan sa pool para mawala yung pagkaburyong mo? Daylan? Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba dyan? Biglang lumitaw si Daylan sa pool. Naggulo tuloy si Celine lalo na at baka narinig pa nito ang mga pinagsasabi niya kanina. You just call me like a dragon, ha? Gusto mo ba bugahan kita ng apoy? Hoy, biro lang yun ha. Di ka naman dragon ha. Chokoy siguro. Oo, malamang chokoy ka nga. Di naman totoo ang mga dragon eh. Pangiinis pa ni Celine. Di tuloy nito mapigilang pumakawala ng tawa habang si Daylan naman ay halos umusok ng tenga sa sobrang inis. Ah, ganon. E di sige, ipapakita ko sa iyo yung sinasabi mong chokoy. Inis na ani ni Daylan sabay tulak kay Celine sa pool. Tulong! Di ako marunong lumangoy! Sigaw ni Celine habang sinusubukang umahon sa tubig. Nakainom na rin ito ng maraming tubig. Hanapin mo dyan yung chokoy na sinasabi mo. Wika ni Daylan habang pinapanood lang si Celine sa pool. Ngunit ilang saglit lang ay napansin itong papalubog na ang dalaga at mukhang nawawala na ng lakas dahil sa di nga talaga ito marunong lumangoy. Kagad na hinubad ni Daylan ang t-shirt nito at saka tumalon sa pool. Dali-dali niyang dinakma si Celine sabay ahon dito. Papatayin mo naman ako eh. Reklamo ni Celine habang nakahiga sa sahig sa gilid ng pool. Sorry, akala ko kasi marunong kang lumangoy. Sa pagkakataong ito'y sincere na ang pagkakabigkas ni Daylan doon. Nilalamig ka ba, Celine? Tumango ang dalaga. Malamang, ikaw ba naman itapon sa tubig, di ka ba lalamigin? Ang suplada mo talaga, no? Di ka pa din nagbabago. Ikaw nga din eh, suplado. Ang bata-bata mo pa, parang high blood ka na. Di ako high blood. Sadyang pasaway ka lang talaga, Celine. Ah, ewan ko sa'yo. Lumayo ka nga sa akin. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Ani Celine.
Really? Sa gwapo kong to? Ayaw mong masulyapan? Sarkastikong tanong naman ni Daylan. Ewan, aalis na ako. Magpapalit na ako ng damit. Giniginaw na ako ng sobra. Fine. Pero pagkatapos mo magbihis, dumiretso ka sa fireplace. May pag-uusapan tayo. Pili naman ni Daylan. Tumango si Celine at saka umalis na. Ano bang pag-uusapan natin, kuya? Panimulang tanong ni Celine. Nasa harapan sila ng fireplace ngayon. May isang wood table at 2 wood chair kasi ang nasa harapan ng fireplace kung saan nga okupado na nila. Humiwalay naman sa pagkakasandig si Daylan habang umiikting ang panga. Anong kuya ka dyan? Yes, I'm 7 years older than you. Pero di mo ko kuya. Kahit na, mas patanda ka sa akin. Di kuyang itatawag ko sa'yo. Di mo pa rin pwedeng gawin yan. Magiging asawa mo na ako. Nakalimutan mo na ba? Seryosong sabi nga ni Daylan, sabay inom ng isang tasang maiinit na chocolate. Lumunok naman ang sariling laway si Celine at naghanda ng kausapin ng seryoso na Daylan. Tungkol nga pala dyan, siguro, ang laki-laki ng utang ng pamilya ko sa pamilya nyo, no? Pero, bakit ako pa ang ginagawang pambayad? Wala ka namang makukuha sa akin. Binabalot ng katahimikan ng paligid. Napukaw naman ang atensyon ni Daylan nang sabihin niyo ni Celine. Well, simple lang. Worth it ka naman kasing pambayad kaya tinanggap ko yung offer ng tatay mo na arranged marriage para sa ating dalawa. Talaga ba? Ako? Worth it? Paano naman? Tanong nga ni Celine. Naaalala mo pa ba nung nasa Aklan pa kayo nakatira? Do you still remember yung binata na laging nagpapagupit sa tatay mo? Sa pagkakatanda ko, nasa bundok ang bahay niyo noon and you're still a kid that time. Mga nasa 8 years old. Kung hindi ako nagkakamali. Talaga? So, ikaw yung lalaki na iyon? Diba pagkatapos mong gupitan ni Papa dumiretso ka sa sala kung saan ako naglalaro? Pinapakita ko pa nga noon ang mga toys ko sa'yo Lalo yung SpongeBob. Tumango si Daylan. Yes, ako nga iyon. Saka nasa akin pa nga yung bracelet na binigay mo sa akin noon. Haribat ni Daylan sabay dukot sa bulsa nito. Iniahon niya ang bracelet na gawa sa kahoy, ang beads mula sa kanyang bulsa na pamilyar kay Celine. Ako gumawa niyan. Nasa iyo pa pala? Of course. Tinago ko talaga to. Dahil first love ko yung nagbigay. Ngumiti ng totoo si Daylan, gayon din si Celine. Nagtama ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon na wala ng bahid ng inis. So, ikaw nga sila na tinatawag ko noon. Yung first love ko, tawang-tawa nga yung mga kaibigan ko kasi nagkaroon ako ng first love kahit 8 years old pa lang ako noon. Pero, bakit di mo agad sinabi sa akin? Di sana di na kita nasungitan. Wika nga ni Celine. Para ngiti sa labi at mga mata naman ang tinama sa kanya ni Daylan. Want ko sana mag-confess sa'yo sa honeymoon natin Yung tipong tinapon kita sa kama tsaka sasabihin ko, surprise! Ako to si Lan, yung first love mo na asawa mo na ngayon. Ani Daylan. Humalakak naman si Celine sabay hampas sa batong braso ni Daylan. Ang laki-laki mo na ngayon, Celine. Tama nga ako. Nalalaki kang napakaganda. I can see it in your eyes kahit nung 8 years old ka pa lang. Biruon mo? 15 years old na kagaya ko noon nahulog sa 8 years old na kagaya mo? That is how magical the love was. Age doesn't matter and first love never dies. Tama ba? Ani Daylan at saka hinaplos ng marahan ang buhok ni Celine. Baliw, kahit na first love kita, sure ka ba na payag akong pakasalan ka? Sarcastic kong sabi nga ni Celine. Umiba tuloy ang mood ni Daylan. Ang kaninang pangiti-ngiti ay napalitan ng simangot ngayon. Okay, fine. I thought, want mo ring maikasal tayo. Gaya nung ipinangako natin sa isa't isa noon. Pasensya na sa ginawa kong to. Gusto lang sana kitang i-surprise. Naabala ata kita, Celine. Ibabalik na kita sa pamilya mo. Wala lang kasalan na magaganap. Aniya tsaka natayo na. Wait, teka lang. Biro lang naman
Masyado mo kasi akong ginulat sa mga pinanggagawa niyo sa akin nila mama. Saka isa pa, matagal na rin kitang hinahanap eh. Wan ko ding maikasal sa'yo pero hindi sa ganitong pamamaraan. May pa-arrange marriage ka pa kasi. Pagpigil nga na si Lynn. Lumingon naman sa kanya si Daylan na natigilan sa paglalakad. So, what do you mean? Masyado ba kitang nagulat sa mga pinanggagawa ko? Oo. Sino ba naman di magugulat na pag uwi mo sa bahay galing trabaho bigla ka na lang sasalubungin ng pagiging asawa mo raw tapos sapilitan ka pang dinala sa bahay niya? Ribat ni Celine. Humakbang papalapit sa kanya si Daylan at naupo ulit sa upuan kung saan ito nakaupo kanina. Let's talk about this. Let's settle. Ani Daylan habang nakatuntong ang baba nito sa kanyang kamay. Can I court you? Pwede ba katang ligawan si Celine? Dagdag pa niya. Tumango naman si Celine. Kagad niya tuloy itong sinunggaban ng yakap at saka marahang hinalikan ng noo nito. Tumigil ka nga. Di pa tayo no? Reklamo ni Celine. Pasensya na. Na-excite lang ako. Want ko sana mag-date tayo tomorrow. Ano bang gusto mong gawin? Wait. What if umuwi tayo sa probinsya? Doon sa Aklan, saka mamuhay tayo ng simple doon. Gaya nung dati. Sa kubo lang tayo titira. Pero syempre, di tayo magkatabi sa pagtulog. Nililigawan mo pa nga ako, diba? Ano sa tingin mo? Nakapamewang na suggest nga ni Celine. Bumuntong hininga naman si Daylan na mukhang pinag-iisipan ng mabuti kung papayag nga siya sa nais ni Celine. Well, kung yan ang gusto mo, bakit hindi? Bukas na bukas luluwas tayo roon. Papatunayan ko sa iyong mahal na mahal kita. Pumayag nga si Daylan at mukhang pinal na ang desisyon na iyon. Ngumisi naman ang dalaga habang pilit na pinipigilan ang pagpula ng kanyang pisngi. Pagkakinabukasan ay lumuwas nga ng akla ng dalawa. Paglapag naman ng eroplano roon, ay kaagad silang sinalubong ng tiya ni Celine na si Lumina. Oh, Celine, matagal din tayong di nagkita ah. Ang laki-laki mo na at saka malapit ka na raw ikasal. Nako, parang kailan lang no? Angkas-angkas ka lang sa likuran ni Daylan. Noong bata ka pa. Ngayon, ikakasal na kayo. Matatali na kayo sa isa't isa. Bungad ni Lumina. Ngumiti si Daylan habang si Celine naman ay nilingon siya at saka inirapan. Tita, di pa po sure yun. Kailangan mo nang patunayan nitong si Daylan na totoong ang mahal niya ako at seryoso siya sa akin bago ako pumayag na may tali sa kanya, no? Aba, mukhang seryoso naman tong si Daylan eh. Sigurado sa kasalan din naman ang bagsak nyo. Ani Lumina. Ngumiti tuloy ito ng patago habang si Daylan dala nito ang mga bagahe nila ni Celine. Yes po tita. Kahit anong hirap ang pagdadaanan ko, gagawin ko lahat mapa-oo lang si Celine. Ngumiti ng malawak si Lumina sa dalawa. Kinikilig din si Daylan habang si Celine naman ay mukhang di komportable. Maya-maya ay inihatid na rin sila ni Lumina sa isang kubo kung saan sila tutuloy sa pamamalagi nila dito sa probinsya. Medyo masukal at mabundok na parte ang lokasyon ng kubo na iyon. Pakamot-kamot si Daylan habang hindi ito sanay sa masukal na lugar. Oh, siya maiwan ko na muna kayo. Malayo sa ibang kabahayan ang kubo na ito. At saka ilang kilometro pa ang layo ng bahay ko mula rito. Walang TV ni radyo at wala ding internet at kuryente. Ano Daylan? Kakayanin mo bang mabuhay dito kasama si Celine? Bili ni Lourdes. Napakamot naman sa batok si Daylan. Bakit hindi po tita? Kakayanin ko lahat para kay Celine. Talaga lang ah. Sana kayanin mo. Singit pa ni Celine. Why not? Just watch me Celine. Hinding-hindi kita susukuan. Paninigurado naman ni Daylan. Ilang saglit lang ay umalis na ang tiya ni Celine. Naiwan silang dalawa roon. Inilapag na ni Daylan ang kanilang mga gamit sa kawayan na mesa. Naupo din si Celine sa isang lapag habang sapo ang kanyang tiya na siyang napansin naman ni Daylan. Gutom ka na ba Celine? Tanong nito. Tumango naman si Celine. Nagmadali tuloy si Daylan na bungkalin ang kanilang maleta upang maghanap ng makakain kahit dilata man lang. Ngunit wala pala silang dala na ready to eat foods gaya ng noodles at tuna flakes.
Paano na yan, Celine? We don't have any food here. Ani Daylan habang nakakunot ng kanyang noo. Maghanap ka na makakain sa paligid sa kalutuin mo. Gutom na ako. Nakangusong ribat naman ni Celine habang sapo pa rin ang kanyang tiyan. Really? Pero obvious naman walang mabibilhan dito ng pagkain like grocery store or convenience store. Look Celine, nasa liblib tayo. Alam ko, pero di porket liblib dito wala na tayong makakain. Nakalimutan mo na ba tong lugar na to? Malapit lang ang bahay namin dito dati at saka may malapit ding ilog dito. 30 na ako nung lumipat kami ng Maynila kaya natatandaan ko pa rin kung nasaan ang ilog na yon. So you mean, parang magsusurvival tayo dito, ganon? Oo. Kaya manghuli ka na ng isda ngayon sa ilog kung ayaw mong magutom ako. Ani Celine. Umirap lang si Daylan na para bang nagdadalawang isip na sundin siya. Ano? Suko ka na ba? Kung ayaw mo na, umuwi ka na ng Maynila at saka kalimutan mo na ako. Mula sa pagkakayuko, ay biglang napaangat ng tingin si Daylan. Sa tono ng boses ni Celine, ay napakabano ng binata. No! Who said nasusuko na ako? I'm not a chicken, Celine. Diin nga ni Daylan. Ituro mo sa akin kung nasaan ang ilog na yan. Manghuhuli na ako. I guarantee you. Maraming isda ang mahuhuli ko para di ka na makaramdam pa ng gutom. Dagdag pa niya sabay pikit ng kanyang mga mata at tumingala na para bang nasa-stress. What kind of date is it? Usal pa nito. Parang nagrereklamo ka na ata. No, Celine. I won't complain kung tungkol naman ito sa kapakanan mo. Dinala nga ni Celine si Daylan sa isang ilog na palapit sa tinuluyan nila. Dito ay pasuri-suri ang lakad ni Daylan dahil mabato at medyo madulas ang daan. So ngayon, asa na yung mga isda? Nakapamewang na tanong ni Daylan nang marating na nila ang mismong ilog. Try mo lumusong sa tubig. Andyan lang sila siguro sa mga tipak ng bato. Napakamot sa ulo si Daylan habang titig na titig sa ilog. Ano na Daylan? Pag tinitigan mo lang ba yung ilog na yan makakahuli ka ng isda? Saway ni Celine habang nakapamewang. Lumingon naman si Daylan at saka hinubad ang t-shirt nito. Topless lang siya kaya naman litaw na litaw ang six-packs nito na siyang ikinatulala naman ni Celine. You saw my six-packs again. Huwag kang mag-alala Celine. Sa'yo lahat yan. Ani Daylan. Napaiwing tuloy ang labi ni Celine. Sus, dami mo pang sinasabi Daylan. Bago ko ang kininiyang mga pandesal mo, patunayan mo muna sa akin na mahal mo ko. Napangiti ng malawak si Daylan. Kumindat pa ito bago lumusong sa ilog. Seriously, Celine? Manghuhuli ako ng isda using my bare hands? Look, ang bilis-bilis nila hindi ko mahuli. Marunong ka ba talaga o hindi? Ani Celine. Umiling si Daylan. Sorry, di talaga ako marunong. Since 18 years old ako, palagi na akong nasa opisina o di kaya nag-out of the country para sa mga new projects at international clients namin. Kung ganon, di yung pala ako mabubuhay sa isang simple na lugar kagaya nito. Ribat ni Celine na may tono ng pagkadismaya. Dahil naman doon ay nalungkot ang mukha ni Daylan. Sorry. Ulit nga ng paghingi ng paumanhin ni Daylan. Kagad namang lumapit sa kanya si Celine at lumusong sa ilog. Ganito kasi yon. Dapat kasi alisto ka at mabilis. Ani Celine. Mabilis nitong sinakmal ang lumalangoy na hito. Nadakip nga niya ang isda na iyon, sabay pakita nito kay Daylan. Kita mo? Easy lang Pakitang gilas pa ni Celine. Ngumiti naman ang sapilitan si Daylan na mukhang dismayado sa sarili. Inihaw nila ang mga isdang nahuli ni Celine. Pinagsaluhan nila iyon sa kubong tinuluyan nila. Natinig pa si Daylan at numbulunan dahil dito sanay na kumain ng hito. Huwag na lang kaya akong matulog. Babantayan na lang kita. I feel like di tayo safe dito What if may mga wolf o bear na bigla na lang lusubin tong kubo natin? Sambit ni Daylan habang nakahiga. Hinarangan ni Celine ng tali at unan ang gitna ng sahig na kinahihigaan nila. Anong akala mo sa atin? Nagka-camping sa isang forest sa ibang bansa? Tawang sagot naman ni Celine. Well, oo.
Nasanay naman kasi ako na nagka-camping doon kasama si Dad. Pero ngayon, want ko ulit bumalik doon pero ikaw ang kasama ko. Ani Daylan. Hays, depende. Alam mo, mas mabuti pa matulog na tayo. Anong oras na? Di pa natapos ang sasabihin ni Celine ay kaagad na itong narinig ang hilik ni Daylan. Itong lalaking talaga to? Tinulugan ba naman ako? Aniya, sabay hablot sa cellphone ni Daylan na nasa tabi ng mga maleta nila. Ano kayang meron dito? Sa isip-isip pa ni Celine sabay bukas sa cellphone. Pagkabukas niya ay bumungad agad ang litrato niya sa lock screen. Gumiti ng tipid ang dalaga dahil doon at saka binuksan ang lock screen. Nabuksan niya ito kaagad dahil wala namang password. Pagkabukas nga niya ay binungad siya ng naka-open pa na app na siyang notes ni Daylan. Kaagad niyang binasa ang isinulat ni Daylan dito na 1 oras lang ang lumipas nang isinave niya ito. Nakasulat sa note ni Daylan ang bahagyang pagkalungkot nito dahil sa di nito nagawang pagsilbihan si Celine. Sa tingin niya ay naging pabigat lang siya sa dalaga. Alam kong marami akong pera kaya di kami mamumuhay ng normal ni Celine. I will give her everything at isa na doon ang masaganang buhay. Hindi kami mabubuhay sa isang liblib na lugar gaya dito. Pero paano pag natrap kami sa isang liblib na lugar kagaya nito? Paano ko siya mabubuhay at mapoprotektahan kung lalampa-lampa ako? I don't want to lose her. Mahal na mahal ko siya na higit pa sa sarili ko. Pero karapat-dapat pa ako sa kanya? Parte ang linya na iyon sa notes ni Daylan. Nasapo na naman ni Trinity ang dibdib nito sa kalumingon sa kanya. Hoy Daylan Cruz, kailan ka sa akin magpo-propose? Sigaw ni Celine sa naalimpungatan naman si Daylan sa lakas ng sigaw niya. What? Tama ba yung narinig ko? Sambit niya habang kinukusot ang kanyang mga mata. Tumango naman si Celine habang umingisi ng malawak. Kagad na pumangon si Daylan at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Hinagod nito ang likod ni Celine at saka ito binulungan. Gagawin ko lahat para maging perpektong asawa sa'yo, Celine. Aalagaan kita pati na rin ang 1 dosenang anak natin. Aniya, kumawala tuloy si Celine sa yakap niya. Anong 1 dosena? Nakangusong anito. Tumawa naman si Daylan habang nakahawak sa kanyang pisngi. Pero lang mahal, kung ilan ang kaya mo, yun lang. Di kita pipilitin sa kahit anong bagay. Ikaw ang laging masusunod, mahal na Reyna. Kinuha ni Daylan ang kamay ni Celine at marahang hinalikan ang likod nito. Namula ang dalawa na para bang naghihinugang kamatis sa kubong iyon. Pagkakinabukasan nga ay agad na nagpropose si Daylan kay Celine. Ang naging venue ay ang dating bahay nila Celine kung saan sila unang nagkatagpo. Simple lang ang naganap na proposal at walang nisingkong nagastos si Daylan. Ang mga bulaklak sa gilid na nagsilbing venue nila ay siyang mga santan at gumamela na kung saan marami ito at nagkakalat sa masukal na bundok. Ginawa pa nilang choir ang mga paslit na nakatira roon. Animoy mga anghel ang mga paslit habang kinakantahan ng dalawa. Hinihipa ng 1 kulay pula na tela ang damo na nagsisilbing mala red carpet, kung saan sa harap nito inihubad ni Celine ang kanyang piring sa mata. Nasa dulo noon si Daylan na hinihintay lang siya. Kaya naman lumakad na ito sa tela na iyon papalapit kay Daylan. Agad namang lumuhod si Daylan sa harapan niya nang makalapit na ito sa kanya. Aktibo niyang dinukot ang diamond ring sa kanyang bulsa at saka iniharap kay Celine. Celine, will you marry me? Pagsuyo nga ni Daylan. Yes. Agad na sagot naman ni Celine sabay impit na tumili. Tumili din ng malakas ang mga paslit sa gilid nila. Marahang isinuot ni Daylan ang singsing sa daliri ni Celine. Parehong abot langit ang saya ng dalawa. Pagka-uwi nila sa syudad ay agad nang isinagawa ang seremonya ng kasal. Dito ay grande na ang kasalan. Mula sa wedding gown ni Celine maging ang mismong simbahan at venue. Pagka-anunsyo ng pari ng You May Now Kiss the Bride ay umusal muna si Daylan kay Celine habang hawak ang kamay nito. Celine, mahal, hindi naging maganda ang trato ko sa iyo nang dalhin kita sa mansyon ko. Pero alam mo ba na sa tuwing nakikita kitang naiinis ay patago akong umingiti? Ang sarap mo kasing inisin, mahal. Yung tipong
Galit na galit ka na sa akin pero cute mo pa rin tingnan. Pasensya na doon sa pa-arrange marriage ko pang nalalaman. Gusto ko kasing espesyal at intense iyong simula ng pagkikita nating muli. Aniya. Sa harap ng altar ay kumawala ang mga salitang iyon sa bibig niya na siyang nagpasibol naman ng damdamin ni Celine. Sa ilang saglit lang ay hinalikan na niya ang labi ni Celine sa harap ng altar na siyang hudyat ng pagkakatali nila sa isa't isa. Maging ang mga magulang ni Celine ay nagulat din dahil first love pala ni Daylan si Celine na siyang pinagkautangan nila ng malaki, kaya't nagawa nilang pambayad si Celine. Namuhay naman ang dalawa at masagana at masaya kasama ang mga cute at bibo pa nilang mga supling. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Celine at Daylan. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang mga video. Thank you and God bless.